Ngayong Jubilee 2025 ay inaasahan ng simbahan na ikaw ay maging peregrino ng pag-asa. Di ba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya para maging peregrino ng pag-asa, kailangan ang banal na kamusmusan. Tandaan mo yung dalawang katangian na dapat pairalin mo para sa makabuluhang dialogo. Una na nga ay yung pagsasabi ng tapat, at kadugtong kaagad niyan ang kabukasan ng puso para sa lahat. Ang pagiging tapat, ito yung unang katangian. Itong pagiging tapat ay dapat hindi ka nagpapauso. Tapat ka dapat kung anong iyong nasaksihan. Tapat ka sa kung ano ang totoo. Sa katotohanan na walang iba kundi si Jesucristo mismo. Siya na nagsabi, ako ang daan, katotohanan at buhay. Sa isang pagkakataon, sinabi niya na ang tatay ng sinungaling ay si Satanas at ikaw ay anak na musmos ng Diyos Ama. Kaya nga ang kasinungalingan dapat iwaksi sa pag-iral. Ano bang sabi ng mga ninuno natin? Di ba sabi nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Pangalawa, dapat ay bukas din ang puso mo sa anumang iyong maririnig sa iyong kausap. Maaari na alam mo talaga ang katotohanan sa pagkakataon ng pakipag-usap mo, hindi pa niya alam ang katotohanan. Hindi mo kailangan mainis. Dapat ikaw ay makinig. Tulad ng ginawa ng mga guro kay Jesucristo doon sa templo, na sila'y nakinig sa batang si Jesus. Ganun din dapat tayo. Makinig tayo sa kung anong katotohanan ng kausap natin. At yun ay bunga dapat ng kabukasan ng puso para sa lahat, tulad ng Santo Niño. Ang dialogo ay hindi debate, kasi sa debate ay pilit mong kukumbinsihin ang iyong kausap sa iyong pananaw, sa iyong personal na opinyon. Kaya ang resulta ng debate ay mayroong mananalo at mayroong matatalo sa anumang usapin. Mayroong mapapahiya. Sino ba naman ang gustong mapahiya? Sa madaling sabi, hindi magkakaroon ng pagkakasundo at tunay na ugnayan sa pakikipagdebate. Samantalang ang resulta ng dialogo ay ugnayan at pagkakaunawaan.